Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni na Mr. and Mrs. Rizal de Balbin mula sa Pook Timog Kanluran, Barangay 168. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balita hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magbibigay ng palatandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yun, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya
na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang gabi. Pakitanong na rin, nakalima ka na ba? Ano pong sagot? Sinong nakalima na? Taas nga ang kamay, tignan ko nga. Oh wow, madami. Oh, sinong naka-4 na? Taas ang kamay. Okay. Sinong naka-3? Taas ang kamay. Okay. Sinong naka-2? Taas ang kamay. Sinong una pa lang? Taas ang kamay. Proud. Oh, welcome po. Panglima na po. Habol, no? Kaya pa naman, no? Halos nakakakalahati na tayo. Kalahati na. 5 simbang gabi. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa 4 na wais na magkakaibigan. Disclaimer lang po. Kapag meron akong nakitang nakapikit, nagtatanong po ako, okay lang po ba yon? Ha? Kasi alam ko, tayong Katoliko, antukin eh. Ha? Sa simbahan. No? Pero sa bahay, hindi makatulog. Ba't ganun? Ha? Alam ko po yan. No? Sa simbahan, ang bilis makatulog. No? Kaya pag may nakita akong nakapikit, magtatanong ako. Okay? Simulan natin ang kwento. Minsan, may 4 na wais na magkakaibigan ang gumimik isang gabi bago ang kanilang exam. Ilan pong magkakaibigan? Yan. Sample pa lang po. Wala pa naman pumipikit. Na? Gising pa. First sentence pa lang eh. Oh. Gumimik ang 4 na magkakaibigan bago ang kanilang exam. At dahil puyat na puyat, hindi sila nakapag-aral. Kaya bago sila pumasok, kinabukasan, nagkita-kita ang magkakaibigan. Sabi nila, anong gagawin natin? Hindi tayo nag-aral. Anong idadahilan natin? Dahil wais ang 4 na magkakaibigan, nakaisip sila na dumihan ang kanilang damit, lagyan ng grasa, at sabihin sa teacher na sila ay umattend ng kasalan. At buong gabi, nang sila ay pauwi na, sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Kaya nagtulak sila magdamag hanggang makarating sa eskwelahan. Ano nga pong pinahid nila sa kanilang damit at mukha? Yan, gising pa. May pumikit na po dito eh. Buti pa yung dito, gising, no? At ganun nga ang nangyari. Nagpahid ng grasa, pumasok sa eskwela at nagmakaawa sa teacher. Dahil kumbinsido ang teacher,
May props pa no? Ang dumi-dumi. Pinayagan sila na wag munang mag-exam. Sabi ng 4 na wais na magkakaibigan, Ma'am, sa makalawa po, promise, handang-handa na kami. Pwede na kaming mag-examine. Pinayagan ng teacher. Dahil sabi nila, sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Awang-awa ang guro. Dumating ang araw ng exam, handang-handa ang 4 na wais na magkakaibigan. Binigyan sila ng test paper ng kanilang guro. At sabi ng kanilang guro, pumunta kayo sa tig-iisang sulok ng silid. Mayabang yung 4 sapagkat nakapag-review na sila. Handa na sila. Yung isa pumunta sa kaliwa. Yung isa sa kanan. Yung isa naman sa kaliwang hulihan. Yung isa sa kanang hulihan. Tag-isa-isa. Magkakalayo para siguradong walang makakakopya. Sabi ng teacher, huwag kayong kabahan. 2 lang ang items ng exam. 2 lang din ang klase. Una, identification. Pangalawa, multiple choice. Uy, ang dali, no? Kinuha na magkakaibigan ang test paper at nakita nila ang unang tanong, identification. Ang tanong, worth 1 point. Ang tanong, ano ang pangalan mo? Uy, grabe naman to si ma'am. No? Pangalan lang, may 1 point na. Oh, hindi na kayo 0. No? Nakangiti yung teacher. Nakatingin ang 4 na magkakaibigan. Sabi ng teacher, tapos na ba sa part 1? Part 2 na. Ilipat ang papel sa kabilang pahina. Nilipat na magkakaibigan, sabay-sabay pa. At nakita nila, multiple choice nga. A, B, C, D. May pagpipilian. Ngunit, nang nakita nila ang tanong, nagulat ang magkakaibigan. Ang tanong, worth 99 points. Alam niyo po ang tanong? Hello. Tanungin niyo ko, anong tanong? Ang tanong, worth 99 points. Aling gulong ang sumabog? A, kaliwang unahan, B, kanang unahan, C, kaliwang likuran, at D, kanang likuran. At nagtinginan ang magkakaibigan. Nangiti ang teacher. Ang moral lesson, maging responsable at matuto sa mga aral na dumarating. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin kung paano ipinadala kay Maria ang plano ng Diyos. Pamilyar tayo sa kwento. Sinong nagpakita kay Maria? Ang anghel. Anong pangalan ng anghel? Gabriel. Maaring ordinaryong araw para kay Maria ang araw na iyon nang magpakita ang anghel Gabriel at batiin siya at sabihin na siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at papangalanan niyang Jesus. Bagamat naguguluhan, hindi naiintindihan, natatakot sa mangyayari, tinanggap ni Maria ang balita at sinabi ng anghel. Tinanggap niya ito ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Naging responsable
si Maria sa ibinigay sa kanya. Ito yung isa sa gustong ituro ng ating ebanghelyo, ang maging responsable sa mga bagay na dumadating sa ating buhay. Ginusto man natin o hindi, inasahan man natin o biglang dumating, tanggapin at harapin. Ito ang kailangan nating gawin sa lahat ng mga hamon, pagsubok at karanasan natin sa buhay, para hindi tayo maligaw, para hindi tayo madapa, para hindi tayo tuluyang malugmok. Kailangan nating tanggapin at akapin. Ngunit kadalasan, ang nangyayari sa atin, kapag may mga bagay na hindi natin gusto, tinatakasan. Minsan, humahanap tayo ng paraan para makalusot o kaya pinaglalabanan. Kaya sa huli, walang nangyayari sa atin na mabuti. Kaya may nagpapa-abort ay dahil may inang ayaw maging responsable sa ginawa. Kaya may naghihiwalay na mag-asawa kasi may mag-asawang ayaw manindigan sa sinumpaan. Kaya may hindi nakapagtatapos na estudyante ay dahil hindi naging responsable. Kaya may hindi umaasenso ay dahil ayaw tumindig sa sariling paa. Gusto lang laging nakasandal. Ganyan tayo. Ano po? Kapag may pagsubok, kapag may dumarating na karanasan na ayaw natin, tinatakasan, tinatakbuhan, at pinaglalabanan. Iniisip ko, kung si Maria hindi naging responsable, kung si Maria hindi tinanggap ang plano ng Diyos, kung si Maria hindi tumayo bilang ina ni Jesus, wala tayong Pasko. Wala tayong Jesus. At dahil wala tayong Jesus, wala tayong tagapagligtas. At dahil wala tayong tagapagligtas, wala tayong Diyos. Grabe, no? Grabe yung responsibilidad na inako at tinanggap ni Maria. Sa una, maaring hindi alam ni Maria na ang dumating sa kanya ay isang biyaya. Baka nga nung una, tinignan pa ni Maria na isa itong pagsubok. Sino ba naman ang gustong maging ina sa murang edad? Sino ba naman ang matutuwa sa mabigat na responsibilidad? Pero tinanggap at inakap ni Maria ang lahat. Tinanggap at inakap. Hindi siya tumakas. Ganito din sa ating buhay. Kung babalikan natin ang ating mga nakaraan, alin sa ating mga karanasan ang ating tinalikuran na sana nakapagbigay sa atin ng magandang buhay. Kung di sana nagpa-abort, baka sana meron kang doktor, o meron kang engineer, o meron kang paring anak. No? Alam niyo yung kaklasmate ko, sabi niya, yung nanay niya, dapat ipapa-abort siya. Dahil sabi, isa na namang bibig ang pakakainin. O, tingnan mo. Pero, napag-isip-isip ng kanyang ina, kailangan niyang panindigan. Ngayon, may isang pari. Kung nagpa-abort, ang hindi niya tinanggap, ang nangyari sa kanya, walang isang pari. Siguro, kung hindi naghiwalay ang mag-asawa, baka ngayon, nagsiselebrate na kayo ng 10th anniversary, 20th anniversary.
30th anniversary o baka 50th anniversary. Siguro, kung nakapagtapos ka lang ng pag-aaral, ikaw ay profesional, maganda ang iyong buhay. Siguro, kung tumindig ka lang sa sariling paa at nagsumikap, siguro asensado ka ngayon. Marami sa ating karanasan na madalas tinatalikuran natin kapag mahirap, kapag mabigat. Pero ang hamon sa atin, tindigan, akapin at tanggapin. Hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa para maging responsable. Hindi natatapos ang lahat sa isang pagkakataon, sapagkat ang Diyos nagbibigay sa atin araw-araw ng bagong pagkakataon. Anumang dumadating, anumang pagsubok ang haharapin, tanggapin at akapin. Sa huli, magbibigay ito sa atin ng biyaya. Mga kapatid, malalaman mo lang naman na biyaya ang isang karanasan kung matututo ka sa lahat ng iyong pagdadaanan at kung ito ay iyong malalampasan. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, buong puso rin tayong magtiwala at tumalima sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Tulad ng Anghel Gabriel, magpatuloy nawa ang simbahan sa masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, hatid ng sanggol na Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalala na sila'y mga lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante at mga lingkod bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob, at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak nang inialay ni Maria ang kanyang buhay bilang iyong lingkod. Tularan nawa namin ang halimbawa ng mahal na ina habang naghahanda kami sa pagdating ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
have prepared for all men. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord shall reveal to the nations, and the glory of your people Israel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace. Kay kulong naman ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang mga pabatid. Sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayon din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita Community sa Pampanga.
at suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. At ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos na may edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy, hanapin lamang si Brother Mandy o sino mang kasapi ng LECCOM Ministry. At mahalagang pabatid, simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay sasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na 6:00 ng gabi. At ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 o'clock at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 o'clock, 4:15, 5:30, 6:45 at 8 o'clock p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Muli, anumang pagsubok ang dumating, harapin, tanggapin at akapin. Dahil sa huli, kapag napagtagumpayan, yan ay maghahatid sa iyo ng biyaya at ligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya na rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.